Hello! Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong re-react na video. Ito ay mga nagre-re-upload ang ang misteryo. Gusto ko itong video na to. Hindi ko pa na to napapanood pero mukhang interesting siya. Ang title ng video ay Mga Multo sa Nakaraang Building. Sa nakaraan, mga multo na nakaraan sa building. 'Di ba? So, misteryo. Ito yung sa dati sa Channel 11 dati ng GMA, 'di ba? So, ganito na naman tayo mag-react mga kababayan ko. Hopefully maintindihan nyo kung bakit ganito yung format ng reaction video ko. Dito sa ganito, no. Ilang beses ko na in-explain 'yan. 'Di ba? May magagalit na naman diyan. Lakihan mo yung hindi po pwede. Diskarte ko po 'yan mga kababayan ko. Ipipaste ko po sa comment section yung reason kung bakit ganito ako mag-react. Dito nga medyo alangan pa ako ito mukhang madidetect pa ng GMA ito Anyway, ipagpatuloy natin to. I sense despair here. I sense sadness, death. Something really bad happened out here. It attracted the presence of this spirit or this demon. Panem nostrem coronanum de nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra. Ano yun? Audio. Si Adam! Get the audio. Marami na bubwisit din dyan Kagulat naman. Sicoletos dimitirus demetoribus nostris, et necotinducus in testationem, sed libera nos a malo. In all honesty, dito marami. Sa tenement, iba naman ang storya doon. Hindi nakatira dito. Isang puti, isang Yan yung lagi nasusuka, diba, na may malaking tao makikita. Kaya nila magbigay ng ginto, pero kapalit buhay. Amen. Ito ang San Juan relocation site sa Taytay Rizal. Taong 2000 ang gawin relocation area ang lugar. At sa kasalukuyan, tinatayhang mahigit 1,000 pamilya ang nakatira dito. Pero sa kabila ng pagiging matao, tila di raw napigilan ng White Lady, mga tik-tik, at duwende na makipagsiksikan pa dito. Tik-tik is aswang, Tama. Ako si Ryan Egelman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Malaking porsyento ng mga illegal settlers noon sa San Juan, Manila ang inilipat dito sa Taytay noong panunungkulan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noon, ang mga gusaling ito ang tugon sa patuloy na lumalaking bilang ng mga walang tirahan sa ating bansa. Ngayon, makalipas ang 1 dekada, natugunan man ang problema sa pabahay, tila hindi pa rin mapigilan ang pagdami ng tao sa naturang lugar. May mga motor Kaya pa, naman mabilis na sumikip, dumumi at naluma ang ilang mga tenement building dito, lalo na ang Building 19. Kakambal pa nito ang di maipaliwanag ng mga kwento ng White Lady, tik-tik at duwende na mistula raw mga kapitbahay ng mga residente dito. Just imagine sa ganyan na kapopulated na area, may tik-tik pa. Feeling ko mga probinsyano yan na dinala nila yung culture nila diyan. Isa si Jack Bruno sa mga nakaramdam ng pagpapakita ng White Lady sa loob ng kanilang bahay. Patulog na po kami mga 11 ng gabi. Nung patay na yung ilaw, mga siguro 20 minutes ganun. Nagtanong ako kay Mama, sino ba po yung babae na nakadungaw sa inyo? Sabi naman ng mama ko, sino? Ayan nakadungaw sa inyo. Tapos nung inopen namin yung ilaw, wala naman. Hindi lang daw isang beses nagpakita ang White Lady kay Jack. Pangalawa, yun pa rin siya dito naman sa may pintuan namin.
Mga ilang araw naman nasundan uli. Pag CR ko, umihi ako, nag-jingle ako mga madaling araw, alas 3, ganun. Paglabas ko sa CR namin, biglang Bukod sa White Lady, malaking ibon na sa paniniwala nila ito ay isang tik-tik. tik-tik ang nagsusumiksik din daw sa kanilang tirahan. Nung nakita po namin yun, lumipad po siya papunta ron. Pero napakalaking pakpak, hindi ko po na-post yung mukha niya. Nawala ako bigla. Tapos nung mga... Hindi, ganito din naman yan eh. Katulad ng tanong ko nung nakaraan. Let's say totoo naman na yan ay tik-tik, no? So, ang purpose ba ng tik-tik? Aswang yan, tama? Pakikorek ako ha. Aswang yan. So, dahil aswang yan, kakain yan ng tao. May nakain na ba sa inyo? Kasi kung wala pa, kahit man lang baboy or yung inaalaga nyong aso, baboy, manok, yan, may nakain na ba? Kung wala pa, anong sense ng pagiging tik-tik nun? Kung matagal mo nang nakita yan, let's say, nakita mo yan nung nakaraang taon o nakaraang buwan, anong sense ng pagiging tik-tik niya kung hindi siya nambibiktima? Di ba, men? At kung once mo lang naman nakita yan, tapos magkukonclude ka na yun ay tik-tik agad, parang hindi naman yata valid yun. Nakalipas sa mga ilang oras, Sasabihin na naman ng mga May ibang napansin bobo na dyan, totoo ang tik-tik! Totoo! Di ba? Hindi ko naman sinasabing peke ang tik-tik. Kaya lang, yung lohika ng sinasabi nito yung may problem. May nakita kang ganyan. Ang tanong, may nabiktima ba dyan? Kasi kung wala, anong sense ng pagiging tik-tik nun? Bakit pupunta pa sa inyo yon kung wala naman siya nabiktima? Wala naman siyang kinain. kami bumaba dyan sa likod ng saging. May kababalaghan din umanong nagaganap sa lote na nasa likod ng Building 19. Ayon sa mga residente, dito raw may nakikipaglarong duwende sa mga bata. Etong punong ito, malaki ang naging kasaysayan doon sa batang yon. Noon ay Huwebes Santo. Ang ginawa niya, umupo siya dyan. Mayroon daw nagsabi sa kanya na, kung gusto mo, magpahinga ka lang dyan. Pinakain siya talaga, pinatikim. Yung kinain niyang maitim na bagay, parang bumara sa kanyang lalamunan. Tapos kinagabihan, suka siya ng suka. Tapos ang taas ng lagnat. Siyempre nabalisa itong magulang. Dinala po sa Pinida. Kompletong laboratory, x-ray, walang findings. Pero binigyan sila ng gamot na pampaampat ng dugo dahil sumusuka siya ng dugo. May findings. Kaya sumusuka ng dugo. Binigyan nga ng gamot eh. 'Di ba? Tsaka yung sinasabi na walang findings. Sa bagay, let's say wala kang findings, automatic naman yung kung sumusuka ng dugo, 'di ba? Kailangan talaga ng anong tawag doon sa tranexamic acid siguro yun, pampaampat ng dugo. Tama ba ako? Tranexamic acid. Hemostan. Natatandaan ko pa yan ha. Hindi kasi, automatic naman yun if ever may dugo. Pero hindi ako naniniwala na walang findings. Hindi pa lang siguro sapat yung test na ginawa. Laboratory. Siguro ginawa namin siya x-ray. Hindi pa sapat. Meron pang ibang test na dapat gawin. Yung feeling ko meron yan eh. Siguro dahil sa kahirapan ng buhay, mas pinili na lang nilang iuwi yung anak. Dapat i-confine pa yan eh. Kapag ganyang kalala. 'Di ba? Hindi naman agad-agad na maaano yan eh. Ngayon, dahil siguro namatay yung bata. Namatay ba yung bata? Kung namatay yung bata, siguro naghanap na lang sila ng ng dahilan, 'di ba? Para escape kasi 'yun sa guilt ng magulang eh. Na bakit hindi ko pina-ospital yung anak ko? Hindi naman natin alam yung buong istorya, pero hindi ako naniniwala na walang findings. Palaging yan ang dahilan eh, pagkababalagan eh. Yung walang findings. Eh kung doon sa mga tinest sa'yo eh hindi naman yun ang dahilan para malaman yung sakit mo. Let's say, halimbawa, kaya siya nagsusuka, yung pala,
may intracranial pressure na or may meningitis na. Tapos walang findings sa x-ray sa baga. Anong kinalaman nun, men? Or halimbawa, yung nag-urinalysis. Ang problema, yung cerebrospinal fluid. 'Di ba? Ano nga bang hiwaga ang nananaig sa Tenement Building 19? Kasi dapat Totoo nga. kung totoo man 'yon, na interview 'yon at nasabi ko ano mga test na ginawa sa kanya. Hindi kasi tayo pwede mag-rely na walang findings. Palaging ganyan eh. Yung dahilan, walang findings Habang daw. puno ito ng mga kaluluwang ligaw na humihingi ng katarungan? O talagang nakikituloy pati ang mga maligno at iba't ibang elemento sa tenement na ito? Kagulat. Bago gawin relocation area, ang lugar na ito daw ay dating salvage site. Ito ba kaya ang dahilan kung bakit nagahari ang negatibong enerhiya at nagadala Kung salvage site yan, anong kinalaman ng duwende doon? Anong kinalaman ng tik-tik doon? Yung multo, okay pa, espiritu ng mga sinalvage. Pwede pa, pero yung, di ba, pa mga kahindik-hindik na insidente dito? Muli namin isinama ang ating suking paranormal investigators para sagutin ang mga katanungan. Dahil nga madilim, masikip at delikado na ang pag-akyat sa tenement paggabi, minabuti namin na 2 paranormal expert muna ang pumunta. Nauna sina Rob Rubin at Alex Angeles na mag-imbestiga sa kinatatakutang Building 19. From the outside, it already feels medyo bigat. I'm already feeling kind of affected by the area. So let's see how it goes kung nagpasok kami. Okay, go. Okay? Papasok muna. Heavy energy, yeah. This place is very unclean. Malamang squatters area yan eh. There's a cat. Watch out, Kureng. Cat's attracted to the psychic energy but doesn't want... Sa loob ng bahay ng pamilya Bruno, naramdaman ni na Rob at Alex ang negatibong enerhiya na resulta raw marahil ng mabigat na emosyon. It's an apparition. Apparitions usually are things that left behind due to major disappointment, sadness. It was probably a resident spirit dito who used to live here, who cannot move on because of being attached to the area. Maybe they're unhappy with something. Bakit ganun yung nila, yung... Sorry ha, ang napansin ko kasi yung kisame eh. Ba't ganun? Yeah. Nakita kisame na ganun. Got it. Do your stuff. To the heat either. It's a ventilation. Kapansin-pansin din umano ang hindi maayos na kondisyon ng lugar na nakakadagdag din sa mabigat na pakiramdam na namamayani sa loob. Apparently, ang finding, masyado maraming negative energy, nag-a-attract ng ibang spirit. Yung mga white lady kung tawagin natin minsan, mga aswang, mga tik-tik, ganon. Parang ang toxic ng lugar, Tapos, maraming tao dyan sa lugar na yan. Paano kaya pag tag-init dyan? Kaya, maraming sama ng loob kasing nasa building na to. Kaya, Kasi with the negative energies being released, it's actually man-made. They're created by the tenants, the people's frustrations, fears, angers, all the negative energies piling up. And the more energy is being put, the more it gets a life of its own. It becomes a thought form. So what they don't really know is probably maybe half of the things they're seeing here are their own creation. At the same time, that kind of creation will also attract other things that are actually not artificial. So whoever lives here, this is not really a nice place to be. I wouldn't raise a family here, not here, unless of course the community got itself together and portrayed hope. I sense despair here. I sense sadness. Kasi puro mga yan mga squatter talaga nandyan, Death. What if ipa-abandon yan? Ano kaya ang feeling ng building na yan after ma-abandon? Siguro punong-puno ng imprints yan, Basically, since ang hinahanap natin ngayon ay yung traces nga nung supposed na tik-tik,
At saka yung White Lady, I have a standard compass. Yung walang kamatayang compass. I also have the kinetic bells with me. I have the kinetic wire, and just in case merong Pagka skeptic talaga, laging may ito kasi ang kinagusto ko kay Adam. Pag skeptic ka kasi, gusto niya laging di ba, lagi siya may dalang compass. Ang compass kasi yan yung pinaka primitive form ng EMF reader. Kasi sensitive ang compass sa sa electromagnetic field eh. Talaga nagwawala yan pagka may presence ng malakas na electromagnetic field sa lugar. 'Di ba? Kaya gusto ko rin sa sa skeptic kasi palagi silang may aparato na ipapakita sa inyo na hindi ako may influence sa sinasabi ko ha. Nakikita nyo naman. For example, 'di ba may dala kang EMF reader. Kakaiba nararamdaman ko dito. 'Di ba? Kakaiba nararamdaman ko dito. Wala nang battery pala, sorry. Biglang mapipick up ng EMF reader, mapapatunayan ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Kasi pag yung katulad nung kanina, I assume psychic parehas yon, yung mga negative energy, 'di ba? Hindi ko kasi alam yun eh. Para saan ba yun? Paano ko kung malalaman na totoo yung sinasabi nyo? 'Di ba? Hindi ko kasi pwedeng anuhin yun eh. Lalo na pag si Ana de la Cruz pa nagsasabi, may nakikita ako dito. Wala akong choice kundi sakyan yung sinasabi mo. Kasi wala ka namang maipapakita sa akin na proof eh. 'Di ba? Sayo sa gusto nyo mga kababayan ko, kailangan talaga ng proof. Or else tayo, nagbobulahan lang tayo dito. 'Di ba? Pero nasa sa inyo pa rin 'yan, no? Depende sa faith nyo. Kung may faith kayo sa ganyan na nakita ng nila Ma'am Ana de la Cruz, nila kung sino man yung experts na 'yon, nasa sa inyo naman 'yan. Ako kasi nasa point of view ako ng skeptic kasi. 'Di ba? At don't get me wrong, may mga kabarkada ako na may tinatawag na gift na 'yan. Yan, sila Sir Ed Caluwag, sila Sir Shaman Tope, di ba? Pero naiintindihan naman nila ako. Kasi ako, wala akong ganyan eh. Di ba? Wala akong ganyan eh. Kahit magdebate kaming dalawa ni Sir Ed hanggang madaling araw, di ba? Hanggat walang maipapakita sa akin si Sir Ed, mahirap akong papaniwalain. Kaya nga, ang ginagawa ni Sir Ed, sa tulong ni Sir Lance, ni Flashlight Manila, nagde-develop sila ng mga gadgets para sa atin yon na mga hindi naniniwala. Or, sorry sa term na hindi naniniwala, na hindi madaling mapaniwala. 'Di ba? Para sa atin yon. Kaya pag nagdeklara, for example, ganito, bibigyan ko kayo ng example. Ito yung pinaka-impress ako eh. Kasi kilala ko si Sir Lance na ipaliwanag niya sa akin kung paano nagwo-work ang dead bell. 'Di ba? Ang dead bell po kasi, yung dinevelop niya, hindi ito yung dead bell na katulad ng kay Zarkaro. Kasi manufactured yung kay Zarkaro eh. 'Di ba? Maraming features na nilagay si Sir Lance dun sa dead bell nang wala dun sa original na dead bell. Na may LED indicator kasi doon. Kasi pag ordinaryong dead bell kasi, kapag na-trigger yon, tumutunog lang yon, walang ilaw. Kaya paano mo na malalaman na yung dead bell na yun yung tumunog? Pwede kasing ang mangyari, mukhang tumutunog to, pero meron sa likod ng camera na papalo nung bell. 'Di ba? Pero para ma-eliminate yun, nilagyan ng LED ni Sir Lance. So, bibigyan ko kayo ng example, no? Ako, aminado ako sa inyo minsan, kila Sir Ed, 'di ba? Minsan nagiging skeptic ako. 'Di ba? Pero every time na mapapanood ko itong part na to, no. Gusto kong sa inyo. Hindi, pwede naman nagkataon, Pwede naman nagkataon. Bibigyan ko kayo ng patas na point of view. Pwede kasi magkataon yun eh. Pero yung timing kasi hindi mo ma-deny na meron siyang meaning. Asa na ba yung namin?
Wait lang ha. Oh, ito. Ito yung sa bridge. Bago mag-start yun, isi-share ko lang sa inyo kung ano ibig ko sabihin. Kasi nung kumakain kami dito mga kababayan ko, dito sa tabi ng... Ito dito sa senaryo na to, nung kumakain kami dyan, out of nowhere, biglang sinabi ni Sir Ed, dyan sa labas meron dyan. Diba? Abang kumakain kami dito, isa kasing ano to parang kubul ito. Kasi umuulan nun, hindi kami makaporma, umuulan ito. Sabi ni Sir Ed, dito sa may damuhan na to, meron dyan na nakatayo. Elemento daw. Diba? Meron daw. So lumabas kami, pati dun sa ano niya, dun sa rad niya, skeptic din kasi ako doon. Na malay mo, merong micro movement na sinasadya niya na ituro yun doon. 'Di ba? Para mapatunayan kasi na totoo yung sinasabi niya na merong nakatayo dito, may something diyan sa area na yan, gagamitin niya ngayon yung dowsing rod niya. Skeptic ako doon. Na-excite ako. Alam ni Sir Ed yun. So ay, wala pala akong light. Tignan nyo ha. Magdidemo. So, ngayong gabi po magdidemo si Sir Ed. Bilang nandun tayo, dahil yung tinuro kong spot. So, nandito tayo, dapat doon din siya pupunta. Okay. Para maging consistent tayo. Dito ako. So, yan. Nandyan siya. So, ituturo doon. No? Tinuturo doon. Nandun daw yung ayon sa dowsing rod. Pero this time, medyo skeptic pa ako niyan. Kasi nga, alam ko, may subconscious movement, may micro movement. Hindi naman sinasabing sinungaling si Sir Ed. Pero meron tayong muscle movement bias na kapag alam natin na kunyari, meron doon sa likod, kahit hindi mo intentional, gagalaw yan kung saan mo gustong ituro. Pero hindi mo alam na tingnan mo ha, ang sabi... Saan? Dito ako. Ganyan naman yung direction. Tingnan mo, dapat lalagpas sana yan kung hindi na... Kung ito lang, dapat lalagpas siya, no? Gagalaw-galawin ko. Dito ako. Babalik. Sige nga, sir, yung kamay, para makita. Yan, sinabi ko dito yung kamay, Nila na. Kasi ang unang theory ko dyan, may micro movement yung kamay. Yan, ayun yung sinasabi mong, tingnan natin yung micro movement, saan? So, ayon dito sa anggulo na to, wala. Pero skeptic pa rin ako. Malay mo, micro movement nga Kasi minsan hindi naman nakakapture sa camera yung micro movement Di ba? Skeptic pa rin ako niya nung time na yan. Sige, hindi kita mahuli ngayon. Ngayon, nung nilabas yung dead bell na prototype pa lang, ang sensitivity, pag nilabas, sa bagay, hindi na videohan ng crew. Ako lang ang may video nito Ayaw ko si Sir Shaman, nilabas ba nila Sir Shaman yan? Diba? Pag ako, halimbawa, ano may sasabihin ko, nakalimutan ko na. Yung pagka lumabas yung video nila Sir Ed sa Bitbit Bridge, magsasalita doon si Sir Lance, i-discuss niya kung paano nagwo-work yung dead bell. At yung sensitivity niya, sobrang lapit. Kailangan halos dikitan mo na yung dead bell 'Di ba? Hindi siya pwedeng i-trigger kahit nga pusa yata hindi na ti-trigger 'yun Kailangan talaga yung tao mismo. Kahit nga damo hindi na ti-trigger 'yun Tamo ha? Oo nga Asan yung movement ng kamay? So doon tayo fast forward Hindi nakakapag-create ng egregor. Saan? May nakita dyan. Tatlo kayo dead bell. So fast forward tayo, nilagay ni Sir Ed yung dead bell dyan, Forward natin. Kasi kaya may cut doon mga kababayan ko, ito may cut kasi. Pinapaliwanag ko lang, kaya may cut dyan, may dumaan kasing maingay dyan na tricycle. At lahat ng dumadaan dyan, nagpapapicture kay Sir Ed. Kaya, hindi ko na sinama yon. Pero patuloy tayo dyan, Itong part na to,
Ang gagawin ni Sir Ed dyan, pinapapunta niya. O, diba? Uy, diba? Nag-bell. Nag-bell, mga kababayan ko. Dito ngayon, hindi ko pa kino-confirm na paranormal to, no? Pero, ang discussion namin nila Sir Lance, baka naman kasi yan mamaya ay ano lang yan, may damong kumaskas dun sa sensor. Hindi eh. Kahit i-poke mo ng stick yan, hindi tutunog yan. Ng kailangan talaga kamay or something. Or na may kinalaman sa electromagnetic field. Kasi yan ay parang meron yang electromagnetic field na pag na-interrupt mo, saka siya tutunog. 'Di ba? Ito yung pinaka-impressive sa lahat. Di ba, mga kababayan ko? Yun ang ibig ko sabihin na ngayon kasi, sa panahon ngayon, nag-a-upgrade na kasi ang lahat eh. Hindi na, dati, kung sapat yung halimbawa pagkakatiwalaan mo yung mga psychic na, oy, may nakikita ako dyan, may presensya ako nararamdaman dyan. Kasi kahit tayong mga hindi psychic, kaya rin nating gawin yon. Pwede tayong magdeklara dito kahit hindi naman totoo. Madali lang kasi magsasalita ka lang eh. Or magsusuka-sukahan ka lang, gaganon-ganon ka lang eh. 'Di ba? Ngayon, mataas ang standard ng mga tao. Hindi na uubra yung mga ganon-ganon. Kaya mas maganda kasi, ito, parang si Adam kasi nung time na yan, ahead siya ng 2 steps nung mga time na yan. Kaya alam niya na yung pagdududa ng mga tao. Case of possession, meron din akong kit for possession. Sunod naman pumasok sa gusali ang psychic na sina Ana de la Cruz at paranormal expert na si Adam Reyes para mag-imbestiga. Dalhin ni Adam ang kanyang mga kagamitan na makakatulong raw sa paghahanap ng mga elemento at kaluluwa. Audio. Get the audio. You know? Paakyat pa lang, sinuri ng mabuti ni Adam ang lugar. Nagbabaka sakaling may... Naobserbahan ko si Ma'am Ana de la Cruz, hinihintay niya may sabihin si Adam eh. At yun yung sasakyan niya eh. bakas ng elemento o kaluluwa sa loob ng building. Pagkatapos, pumasok na si Adam sa bahay kung saan nagpapakita raw ang White Lady. Sa tingin ni Adam, tila may mali raw sa pagkakapwesto ng mga gamit dito. Sa may pinto. Pinasok din niya ang kwarto ng pamilya. Yan ito, mark ito. Una, huwag ka matatakot. Matakot ka sa buhay, huwag ka matatakot sa patay. The only time na dapat ikatakot mo ang isang multo, kung ikaw yung pumatay dun sa multo. If you'll notice, there's one thing in common with the first two. The first experience of the White Lady, the second experience of the White Lady, both were done right after he woke up. So when the guy woke up, kumbaga, he's just fresh from sleep. That's the state known as hypnagogia. When we wake up from sleep, our mental faculties are not working at full throttle. So, kaya ako, kung napansin niyo, dun sa first at saka second case, kaya ako humihiga dun sa kama, I wanted to see kung saan yung angulo ng mata niya as against kung saan niya nakita yung White Lady. Ngayon, kaya ako pina-zoom in yung di ba, meron ako mga tinuro dun sa loob ng kwarto, dun sa first case, at saka dun sa labas ng kwarto, dun sa second case. Dahil yung dalawang point na yon, pag in-off nyo lahat ng ilaw, makikita nyo yung White Lady doon. As in, pwede nyo i-trace yung muka ng White Lady. Pero hindi siya White Lady. Gawa siya ng mga anino. May bintana ka dito, may bintana ka dito. Meron siyang nakasabit dito. Combination ng tatlo, plus yung shadow reflecting on the wall. Ngayon, pag bago kang gising, if you're creative enough, literally, you can actually see the outline of the head, the hair, pati headband, pati leeg, pati shoulders ng White Lady. Makikita mo dun sa first at saka dun sa second. Hypnagogia.
Bago ko lang na ano yan ha, may hypnogoria pala. Tingnan nga natin. Hypnogoria. Ano ba yung sinasabi niya hypnogoria? Hypnogoria meaning. Ang hypnogoria ay hypnogoria is the transitional state from wakefulness to sleep. 'Di ba? Yung kagigising mo lang, pagkagising mo hindi pa nagsisirculate ang utak mo. Kumbaga kay start pa lang ng makina mo nun. Yung pala meaning ng hypnogoria. Dahil hindi pa masyado nagpa-process ang utak mo, yung una makikita mo, ano pa, blurry pa siya. Hindi literal na blurry ha. Hindi pa malinaw kung ano yon. O dun nagkakaroon ng multo or white lady. Psychological, kumbaga. Ano na masasabi ni Ma'am Ana de la Cruz dito? Ana naman, itinuro ang maling pwesto raw ng mga bintana ng bahay. Yun. Kaya dito dapat ayusin. Maglagay sila ng salamin na hindi nakatapat sa bintana or yung salamin hindi nakatapat. Hindi siya makapalag, hindi siya makasabi na may nakita siyang white lady kasi dinibunk na agad ng ano eh. Dapat ang ginagawa, mauuna muna ito bago i-debunk ng skeptic. Sa pinto para maibang ano ng bahay. Kasi yung espiritu, oras na nakita yung salamin dito, salamin, ito yung pinupunta natin. Alam na niya yung dito. Ganun. Sa investigasyon ni na Adam at Ana, tila wala raw kinalaman ang mga elemento sa sinasabing pagpapakita. At tulad ng obserbasyon ni Rob at Alex, nagkakaroon lang daw ng negatibong enerhiya dahil sa samot-saring problemang dala ng mga tao rito. Ganun pa man, bakit kakaiba ang naramdaman nila sa bakanting lote? Ano masasabi ni Adam kaya dyan sa bakanting lote? Minabuti rin naming ipasuri ang bakanting lote sa likod ng gusali. Sa lugar na ito naman daw, may nakitang duwende at may bata ring sinapian. Maaring nandito kasi sa mismong lupa na kinatatayuan ng tenement ang kaharian ng mga espiritu o elemento o demonyong naghahari sa kanila. Tulad kanina, pares-pares ulit ang pagpunta ng mga eksperto. Unang sumalang sina Adam at Ana. Si Ana, mabilis na nakakita at nakaramdam ng kakaibang presensya. Ito hindi nakatira dito. Kaso nahahati sa dalawa. Nahahati sa dalawa daw yung duwende. Isang itim. Baka naman kasi nakwentuhan nyo na to bago pa pumunta dyan. May bahay sila doon. Yung isa, naka-yellow siya. May sombrero. Ang ilong niya pa ganon, ang tenga niya pa ganyan. Naka-smile sila. Tapos yung isa, black suit niya dito sa Sagawe. Di ba kahit sinong tao pwede kasing gawin yan eh. Yang ganito, nakita ko ganyan. Di ba yung isa psychic din, yung isa. Ganito kasi ang magandang control dyan eh. Para talagang may may credibility eh. After niyang mag-observe dyan, isa lang nyo yung isang psychic. Kung ganun din yung makikita. Pag magkaiba sila, ano yon? Sablay yon. Isip niya, bakit tayo nandito? Para bakit? Anong gagawin? Ba't ganun? Ayan sila sunod-sunod sila ng laki. Sa gawin dito, 7. Dito, 5. Kaya nila magbigay ng ginto. Pero kapalit buhay. Sinaramdaman ako na may umaaligid-aligid sa atin. Si Adam naman, ginamit ang dala niyang gadget para matukoy kung may espiritu o elemento sa lugar. Nandito sa Sagawe. Iniisip niya, bakit tayo nandito? Itong puno na to, talagang masasabi ko na kaibigan niyo. Opo. Kumbaga hindi siya masama. Kumbaga okay yung puno na to.
Pero salungat sa nakikita at nararamdaman ni Ana ang resulta ng pag-iimbestiga ni Adam. Iba kasi yung tunog na naproproduce doon sa tunog na narinig natin. Ang tawag na psychoacoustics. Kung minsan, ang mind ng tao or ang utak or diwa Kaya maraming galit dito eh. Natutunaw lahat ng ng pantasya eh. tao, automatically na tinatranslate yung isang tunog dun sa mga pinakamalapit na tunog, na katunog nun. Pero nang sina Alex at Rob na ang nag-imbestiga sa lugar na sinasabing may duwende, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Okay, definitely may mga dead spirits dito. Yeah. May mga morto Ito dito. naman dead May spirits mga- naman ang So, those of you who are watching, please send prayers for the repose ng mga spirits dito. Ba't di Kasi nagtitrigger yung there are a EMF mo? Tapos I feel like I'm being watched. You are. And it's not by humans either. Well, you are actually being watched. So, Di nagtitrigger yung I'm EMF hearing mo min eh. something sa ulo ko saying, anong ginagawa mo dito? Bakit na dito ka? Apparently they don't like that we're intruding. Okay, yeah, we got a sign. okay, interesting. Sasakayan sila eh. Ayan, nagtitrigger. Good evening, whatever you are. Whoever you are. Whoever you are. Anong pangalan mo? She's saying, please let me go. Please let me go. I think Okay she's na stuck. sana may dala-dala siyang EMF meter men eh. Tapos, malay mo naman, ano. Ito naman, ang sa akin lang, yes, pwede naman kasi mangyari na may psychic ka at the same time may dala-dala kang EMF meter. Kaya lang, dapat, kinukonfirm ng gadget mo yung naiisip mo. Dapat ikaw yung nauuna sa gadget. 'Di ba? For example, ganito, no? Dito, banda-banda dito, nakita ko siya dito. Tinapat mo yan, tutunog. Sabi sa inyo, nandito eh. Hindi yung nag-ano ka. Ang nakikita, with all due respect kay Sir Ramon sa Cebu Ghost Hunters PH, ang nakikita ko kasi kadalasan na diskarte ni Sir Ramon, pagka may mangyayari sa gadget, saka siya magsasabi na kasi meron nakatayo dyan. Diba? Panoorin niyo kay Aga si Ching, yung nasa ano siya, nasa impounding area sila. Ganun kasi naobserbahan ko eh. Diba? Dapat ikaw yung nauuna dun Here sa talaga. ano. May nangyari dito. There's something buried or hidden here. I'm smelling something really bad. It doesn't smell like garbage. Usually that's one telltale sign of a demonic apparition. It smells more like rotting flesh. Oo, exactly. Something really bad happened out here. It attracted the presence of this spirit or this demon. Wait a minute. That's not a ghost. That is not a ghost. May isang spirito dito. Either elemental or hopefully demonyo. He's trapping the people dito. And they're trying to get us to go. Takot ako. It smells bad. It feels really weird in here talaga. Like we're getting closer. Ghosts, if you want to help us, you better show us a sign on what to do next. All over the place ang investigation nila, no? Kung sakaling demonyo nga ang nagahari sa buong lote na kinatatayuan ng tenement at pati na mga elemento at kaluluwa, nagsagawa ng ritual ang ating mga eksperto para maibsan ang pasakit na nararamdaman ng mga espiritu at para na rin maging ligtas ang aming team. Panem nostrem coronanum de nobis hodie, et dimite nobis debita nostra. So yun na yun. Yung about do sa tik-tik. No, sa mahal. Si Alex. Nagbabakasakali siyang makita ang White Lady, Tik-Tik at ang duwending nagpakita kay Ana, pati na ang kaluluwang nagparamdam sa kanila ni Rob. Meron kami na-encounter dito, parang isang kaluluwa ng isang babae nung gabi yun. At apparently, nagre-reflect siya. Ito. The white spot in the middle. Pare dolya lang yan, men eh. So kaluluwa po siya, walang ano? Kaluluwa. Apparently, ang history pala ng place na to, dati pala tong what you call this, dumping ground
Salvage site. Salvage, ano? Salvage victims. Salvage victims. May ano ba yon? May significance ba yon? Hindi ba dahil sa pag-uling mo ng papel yon? Sorry pero ako parang depende na lang kung mapapaliwanagan nyo ako ng maayos dito sa ginagawa na to. Pero sa akin parang depende sa pag-init mo yan at pag yan ay nagka-uling, ikaw na lang ang nagme-made up ng niyan kung ano yung nakikita Hindi siya mukhang peaceful. Yeah, it's not. I mean, ito yung second sa puno. Dahil kasi, ang sabi nga namin, ang punong yan, parang playground. Di ba rin? Parang lalaki to. Parang lalaki yan. Oo, lalaki to. Pero parehong, parehong frontal. Parehong frontal. Ito rin siya. Paredolya yan, Ito yung sa tenement. Sa sample naman na kinuha ni Alex sa mismong tenement, makita kaya natin ang White Lady? It's more of a thought form Hindi masyadong defined yung Dahil kasi may explanation na kayo nun na ayaw nyo nang kontrahin. Yung facial expression Tapos yan. biglang hindi na-define. Pero mas siya dito sa side. Oo, mas. Kailangan they have to find reasons or stress level. For me, hanggang hindi ko pa ang nakukuha yung tamang explanation dyan sa uling-uling na yan. For me, hindi pa siya conclusive. No. Gusto ko yung tik-tik. May opinion about Ito sa tik-tik. ang mga imaheng nagpakita sa mga samples ni Alex. Sa labas meron. Here. Yes. Oh, yan lang Ang dami No, in all honesty, dito marami. Pero, sa tenement, iba naman ang storya doon. Mga negative feelings na nagmamanifest into something semi-solid. Minabuti na ng aming grupo na kumonsulta sa mga eksperto ng siyensya para lalong maliwanagan ang kababalaghan ng tenement. Bagamat nasa urban areas na tayo, nasa may kalungsuran na, dala-dala pa rin natin yung kaisapan. Diba? Yan yung una sinabi ko, yung culture. Kanayunan. Kaya kung ano man yung kinalakihan natin ng mga kwento ng mga lolo't lola natin, ng mga kabaryo natin, buhay pa yan sa ating isipan. Kaya maring naililipat lang natin doon sa bago natin tirahan sa lungsod. Ang tiktik naman na di umano'y nakikitang gumagala sa tenement, maaring isang klase lang ng panggabing hayop. May mga several species ng nocturnal birds and maraming species ng bats actually na makikita tayo hindi lang sa labas ng Metro Manila, even within Metro Manila meron Pero outside Metro Manila, kung if we're talking about medyo mga large nocturnal birds, we have yung dalawang species ng owls. Itong katabi ko ngayon, Philippine Eagle Owl, and yung Eurasian Grass Owl, yung common na owl na nakikita natin sa mga probinsya. Posible rin daw na apektado ng itsura at pakiramdam ng lugar ang mismong pag-iisip at damdamin ng mga residente dito. Depression, may effect yun, siyempre, sa kung ano yung perception nila sa ibang bagay. Anyway, mga kababayan ko, ito lang ang masasabi ko, no? Sa mga, sa mga, huwag kayong balat sibuyas. Pagdating sa mga ganitong bagay, pagka halimbawa, nag-o-offer ng scientific explanation ang isang skeptic. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, yung stand ng skeptic, mas acceptable yun sa sa science kaysa yung regarding sa paranormal. I'm not saying na totally wala naman na talagang paranormal. Pero meron man dyan, I believe sobrang hirap niyan. Sobrang hirap niyan makapture. Hindi yan katulad ng mga pinoportray na mga napapanood nyo ng mga ghost hunter na kada episode may nararamdaman, may nakikita, di ba? Kung meron man na gano'n na nangyayari, nararamdaman, okay lang yun. Wala namang problema dun kung may naramdaman
Pero yung mag-iimbento ng ano ng nangyayari, yun ang pinaka hindi acceptable sa lahat. 'Di ba? Wag balat sibuyas, maging open ang mind. Open din naman ako ng mind eh. Halimbawa, open din naman ang mind ko. Halimbawa, kung totoo naman talaga 'yan at wala akong ma-come up na explanation, sasabihin ko, oo nga no. Pero hangga't may naiisip akong explanation, 'di ba? Sorry. Kahit pagdating sa korte, ako pa rin ang paniniwalaan dahil based on science ang sinasabi ko. Hindi kayo. 'Di ba? Nasa burden nyo ang ang magbigay talaga ng patunay eh. Hindi mo ako pwedeng isubmit hindi, maniwala ka agad. Hindi pwede 'yon. Dapat ako ang gumagawa nun sa inyo. Kasi hindi normal 'yan eh. 'Di ba? Yung pagpapakita ng mga multo now kung talagang convinced kayo, bigyan niyo ako, hainan niyo ako ng hindi makokontrang proof. 'Di ba? At stick tayo sa wala akong pakialam sa experience nyo. Ang pinag-uusapan natin yung video. Ulit-ulit ko sinasabi, yung video ang pinag-uusapan natin, yung video, hindi yung experience nyo. Di ba? Let's say may nakita bang si Ryan Eigenman ba, may nakita bang white lady? Hindi, ang tingin ko, hindi naman white lady yung nakita niya. Ang tingin ko ay poste lang na puti eh. Tapos kukontrahin nyo ko na totoong may white lady. Ako nakakita na ako na white lady. Eh putang ina mo pala, hindi naman yung nakita mo yung pinag-uusapan dito eh. Kung ano yung nasa video. Ay, nako, Diyos ko. Wala akong kinalaman dyan sa nakita nyo. Yan, nakita nyo na yan. Malay nyo, totoo yan. Wala tayong pagdidibatihan dyan. Pero ang pinag-uusapan natin, paulit-ulit ko sinasabi, ay yung regarding dito sa video. Diba? Hindi yung experience nyo. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.